kita nyo, napakadami pong anak ko. Grabe. Ngayong araw na to, samahan nyo ko dahil magpo-propagate tayo at magpapadami ng ating halo. Walay naman yan. Walay na kaagad, ano. Yung, yan. So, ganito yung bulaklak ng mga alo, no. Alam nyo, ang bulaklak ng alo, sinasabi, maswerte yan. Hello everyone, this is Sir Mr. Pini tayo na Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, dala-dala ko tong ating alo, no. Yan. Isang uri ng hybrid na alo na napansin ko ang dami-dami na, no. At marami tayong ganito sa ating garden. Ngayong araw na to, samahan nyo ko dahil magpo-propagate tayo at magpapadami ng ating alo sa pamamagitan po nung tinatawag na divisions of roots. Yan, at malalaman nyo yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at yun nga pong araw na ito, propagation day ngayon. At yan, magpaparami tayo ng alo, no. I'm sure yung iba sa inyo maraming alaga na alo, no. Maging aloe vera yan, hybrid alo, at kung ano pang variety. Talagang gusto nyo mapadami, no. Ngayong araw na to, isa-isahin natin yung mga pointers, tips sa pagpapadami ng halamang ito. Kaya samahan nyo ako. At ito nga po, napakadami na dito sa ating tabi. Pakita ko sa inyo yan ng malapitan. Kaya samahan nyo kami. So, ito na yung ilan doon sa mga collection namin ng mga hybrid na alo na kita nyo, napakadami pong anak ko. Grabe. So ayan pa, napakadaming anak. And makita nyo, look. So hybrid siya kasi unlike nung ordinaryo nating aloe vera, no, na talagang green lang, pero this white kasi may mga puti-puti, tapos matitigas yung kanyang mga leaves, ano. At ang bilis po niya mag-anak talaga. Lalo na ngayon na ganitong season, makikita nyo kumpol-kumpol at cluster-cluster, ano. Kaya ito yung ating ipopropagate ngayon, ano. At dami. Grabe, oh. Look. Kita nyo, ano. So, madami pa yan. And meron pa kami dun sa greenhouse. And pakita ko rin sa inyo, no, yung ilan nating mga collection doon. Medyo yung iba kasi doon sa greenhouse, makukulay sila kasi talagang nabibigyan sila ng enough na sunlight. And pag nakita nyo nabigyan sila ng enough na sunlight, tas balanse yung pagbibigay nyo ng tubig, mabilis po sila talagang magsuloy. So ganyan yung nangyayari sa kanila, nag-aanak sila dyan sa tabi. Yan, tapos susulpot na lang yan. Minsan kapag overcrowded na, talagang makikita mo na nakokontrol yung paglaki. Kaya dapat lang na i-divide na yung roots nila para makapag solo na to, mabigyan ng bagong lalagyan niya ng place o ng bagong paso, at nang sa gayon lumaki sila at magkaroon ng enough na sustansya na makukuha, no. So tingnan pa natin tong isa na to, this one. Laki na ito, nagsanga-sanga na po. Look, ayan, ito nyo, halos humaba na kasi ganyan yung mangyayari sa kanya. Ito yung pinaka mother plants niya, o tingnan nyo, lumaki na siya, humaba ng humaba, tas eventually susulputan ng anak. Yan, and ito ang mangyayari kasi dito, baka itong mother plants yung maapektuhan pag hindi natin hiniwalay. So ang gagawin natin is i-divide natin sila from their mother plants. So ito pa yung ilan dun sa ating mga hybrid na alo. Okay, kita nyo, o ganyan sila kapag stress na stress, kitang kita yung kulay, ano. So marami kong collection dito ng iba't ibang klase ng alo, and gustong gusto ko yung ganito, yung mayroong pagka red, no. Maganda sila kapag nasisikatan ng araw. Ito nga, kita nyo, may bago na naman siyang tumubo na anak dito. So ito, hiwalay na rin natin ito. Pag clay pot yung gagamitin nyo, ito isang tip lang, no, para sa inyo. Kapag clay pot, mas madalas kayo dapat magtubig kasi ang bilis matuyo ng lupa niyan. Unlike ng mga plastic pots, medyo matagal
no? Kung ikukumpara yung plastic pot dito sa clay pot natin, napansin ko lang na ito mas nag-hold yung tubig, no? Kaya medyo madalang tayo mag-delay kapag halimbawang plastic pots yung ginamit natin. Pero kung halimbawa po na clay pot yung gagamitin nyo, importante na dilig kagad, ano? Kasi kapag hindi yan nadiligan kagad, medyo matutuyo talaga yung lupa, ano? At kukulangin naman sa tubig yung inyong mga alagang mga alo. So ang gawin po ninyo kapag clay pot, mas dalasan nyo yung tubig, ano? Ang ganda nitong isa na to, look. So ang ganda nyan. And ito pa, oh, kita nyo, dami natin ditong iba't ibang klase pang alo. Ito yung ating parang aloe vera na malaki, no? Nakapagpatubo niya tayo. Kaya lang hindi ko pa na-experience, no, yung pagsiseeds, no? Although ang dami ko nagiging bulaklak, yung tinatawag nilang flower kiss, yung pinagkikis-kis yung mga bulaklak, kapag halimbawang gusto mong pagsidin, ano, kasi parang ako mas gamay ko yung division of roots, ano, yung mga suloy-suloy dyan, yung i-divide. Pakita ko pa yung ilan nating collection ng alo. So ganito yung bulaklak ng mga alo, no. Alam nyo, ang bulaklak ng alo, sinasabi, maswerte yan kapag halimbawang nabulaklak mo yung alo mo, kasi may magandang mangyayari, no. Kaya kapag halimbawa meron kayong bulaklak, pwede nyo yan i-pollinate, no, sa pamamagitan ng pagkikis sa kanila, sa another flower, para makabuo sila ng seeds, ano. Although ako, sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung kumukuha nung mga pinaka baby na lang. Mas mabilis sa akin yan, kasi dito sa amin talaga sa lowland, talagang yan po yung aking pagpapadami, no, ng mga hybrid nating alo. Pero kayo, in any case na meron kayong bulaklak at ayan, magkaroon ng develop ng seeds, pwede pong yun yung gamitin nyo, no. Yung iba kasi nagpapatubo sila sa pamamagitan ng seeds. So eto na, inihanda na namin, kasama ko si Boss Hill, tatanim kami, hinanda na namin yung ating potting mix, no. Ang potting mix naman nila, kasi kami ito parang cactus and succulents lang yung ginagamit namin potting mix. More on tamis yung ginagamit natin, kasi nga dito sa lowland, alam nyo naman na kailangan natin fast draining na potting mix, ano, para hindi tayo makakomit ng root rot na tinatawag, o pagkabulok ng ugat. So eto, nag-divide na siya sa roots, and yung clay pot, and etong ating alo, divide na natin yung roots. So kita nyo, meron na tayong ilang nagawa dito. Ayan. So kung halimbawa gusto nyo ng potting mix, pwede po kayo bumili ng MDP soil mix namin, ano. Lalagay ko yung link ng ating page kung saan kayo pwedeng bumili para yun sa mga potting mix na mga alo, no. Etong isa na to, leaves ba to? Kasi natanggal, ano. So minsan hindi maiiwasan na yan sa pagre-repat natin, matanggalan tayo ng leaves. Ayan, saksak nyo lang yung leaves, ano. Actually ito sa amin, hindi 100% lahat nabubuhay, ano, pero possible na ito ay tubuan din eventually, no, makapag-produce ng roots. Medyo matagal lang, ano, yung pagsuloy dito nung panibagong plants, unlike nung talagang mother plants yung inyong itatanim. Kapag halimbawa pong ilang buwan lang yan, makita mo meron na po dyan sumusuloy, ano. Pero ito medyo may katagalan lang, ano, kailangan niya pang yan, produce ng roots, tapos yung roots niya kailangan gumulang bago sumuloy po yung another plants, ano. So mamaya papakita natin yung pagdi-divide, ano, ng roots. So eto na, division of roots na tayo. Ito natin yung roots, ano. Ito natin. So ayan, yung roots dinidivide na natin. Madali lang naman. Walay naman yan. May walay na kaagad, ano. Yung yan, o, tingnan nyo, na minsan kusa naman na natatanggal na sa roots, ano. Pero kung halimbawang hindi, hahatiin nyo. Wala na ba? So ayan, nahatiin na. 1, 2, 3, 5. Nakalima tayo dito sa isa na to. Tapos
Yan, papakita lang natin yung pagre-repats. Pag masyadong mahaba yung roots, pwede nyo namang i-trim. Pwede nyo tanggalin yung mga roots, no, na mahahaba. Yan, pwede nyo putulin para sa gayon hindi masyadong istorbo. So ayan, lagyan nyo lang siya ng lupa na ganyan, and yan. So yung inyong mga aloe, depende po dun sa laki, no. Kung malaki po yung inyong aloe, mas malaki pong paso yung gamitin nyo, no? Pero kung mas maliit, pwedeng mas maliit po yung gamitin natin. So make sure na may butas po yung mga paso, ano, kasi kami, tingnan nyo, nagbubutas pa kami sa gilid para in any case na talagang mabarahan yung ilalim, meron tutuluan dito sa gilid, ano. So yan po, yan, nakapag-ripat na tayo, and ito po yung ating aloe. Ganyan lang naman po yung pag-ripat. So ito pa yung ilan sa mga patubo natin, and ayan, nakita nyo, dami. So ito medyo may pagka green green, ano, yung iba, pero ayun, yung iba nagiging etiolated kapag kulang talaga sa araw. Pero ayan, so far mabilis naman silang tumubo, ano. Ayun, natin nyo, nagsamot-sari na dito. So eto, kapag halimbawang nakapagtanim na kayo, yan, ang gagawin nyo is lagay nyo muna siya sa shaded na area, no. Huwag nyo muna masyado ibilad sa araw, ano. Importante po yan. Tapos pagdidilig naman, pwede na kagad diligan, kasi base sa experience ko naman, dinidiligan na. Kaya lang, make sure lang na matuyo, ano. Tapos yung interval ng pagdidilig, hindi ganun ka dalas, no. Hintayin nyo matuyo yung lupa bago nyo diligan. Siguro probably mga pag nagdilig kayo ngayon, lipasin nyo muna 1 linggo, tsaka nyo siya ulit diligan, ano. Importante rin kasi sa mga bagong tanim yung maging moist yung lupa para makapag-develop na ng bagong roots, kasi nagalaw yung roots niyan, eh. Kapag halimbawang yan, dinivide natin, nagagalaw. So ang tendency niyan, hindi na yan nakakapit sa lupa, no. For the meantime, para talaga magkaroon ng bagong roots, kailangan ma-moist yung lupa niya, no. So yan, pag nag-develop na yung roots, and tsaka halimbawa tumagal na sa pagkakaripat, pwede na po yan, no, na ulanin, arawin yung mga aloe, no. Basta make sure na well draining yung inyong gagamiting lupa, ano, sa pagtatanim. So ayan, and yan lang naman yung ating mga ginawa ngayon. Ayan, nagdi-divide pa tayo at marami pa tayong mga talagang papadamihin, ano, ipopropagate dito na aloe ngayong araw na ito. So ito medyo ano yan, pwede mo na yung ikat dito. Yan, kasi may aerial roots sa otos. Ito tutubo na lang. Ito po, katong halimbawa nito, tumubo na. Ito kasi sobrang gulang na. Ang gagawin dyan is ikat nyo dito. Yan, ikat mo dyan. Yan. Kasi, pakita ko. Ayan, tutubuan niya ng panibago. Tanggal mo yung dahon. Yan, tutubuan niya ng panibagong dahon. Ang tawag dito is beheading, no? O pugot. No? Pugot method. Kapag ganyan. Kaya lang, make sure na yung pinugutan nyo, ayan, meron ng lumabas na aerial roots at matanda na. Kasi kung halimbawa na hindi pa, medyo meron kayong 50-50 na tawag dyan. Kasi maaring hindi maging successful. Pero kung halimbawa matutuyo naman kaagad, kasi yung iba, ang nangyayari kapag halimbawa pong na fungus, yung pinakasugat niya, ang mangyayari dyan is mabubulok, no. Kung halimbawa meron po yung roots at ito ay matuyo, yan, maaring mabilis yung propagate at pag-adjust ng halaman, ano. So ito nga, pwede pa isa dito, no. Kaya lang ito maganda na dahil may aerial roots. So ito, pwede mo pa itong tanggalin, no. Yung isa, tingnan mo. Dito mo ikat naman. So pugot tayo dyan. And dahan-dahan meron sa ilalim na ayan. So this one, napagdalawa pa natin, tatlo. Meron pang isang sumulpot, ano, kasi sobrang gulang na. Ayan, tingnan nyo, diba? So eto pa. So eto naman, isa na to, kung halimbawa pwede rin to na ikat pa, pero kasi wala siyang roots, ano.
Yun yung sinasabi ko, cut mo na nga rin ito. Pakita ko sa inyo, no. Cut na rin natin yan, ito, dito, yan, dito, yan. Kamag-cut, yan. So, ayan, pag ganito po yung senaryo, lagyan nyo ng coffee ground, or yung cinnamon ground, or sabila, kasi ito yung medyo delikado, no. Kasi wala tong roots, no. So, para matuyo yung sugat. Etong isa na to, tanggalin natin yan. Yan, kasi yun, sabi ko sa inyo. Oh, pag na-fungus yan. Actually, kapag ganito po yung nangyari, yung may sugat na, unlike, kasi pag nagdi-divide tayo ng roots minsan, hindi naman nasusugatan, ano, yung roots lang talaga. Pag matigas naman yung roots, pwedeng basain kagad. Pero pag ganito po, kapag niripat nyo, bumilang muna kayo ng ilang araw, ano, 3 days to 1 week bago po kayo magdilig, ano, para safe yung halaman nyo, hindi mabulok. Halimbawa pag tinanim nyo, kasi katulad ng mga dinivide natin na roots, eto, hindi masyadong apektado, hindi masyadong nagsugat yung roots nila, kaya madali yung makarecover. Unlike nung dito ang tama sa stem, medyo ano po tayo dyan, delikado, no. So, it's either lagyan nyo po yan ng hydrogen peroxide, o yung mga sinabi ko kanina, yun ang lagay nyo para matuyo ka agad yung sugat nya, no. So, yan lang naman yung ating ilang aral sa pagtatanim at pag-propagate ng mga hybrid aloe, or kahit anong aloe yan. Ganyan din po yung treatment niyan kapag halimbawa magtatanim kayo, ganyan po yung gawin nyo. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today, and I'm sure marami kayong natutunan dyan sa ating pagpapadami ng aloe, no? At kung meron po kayong mga nagkakatibag na aloe dyan, subukan nyo po na paramihin sila, no? Kasi once na dinivide nyo po yan, ilang panahon lang, meron na naman silang mga anak, ano, magiging mother plants na rin yan. So, thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi update sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!